bayani. Sa tahimik na baryo sa Calamba, Laguna, isinilang na isang batang magiging ilaw ng bayan. Noong June 19, 1869, pinanganak si Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Realonta. Aking anak, matawagin ko siyang Jose. Balang araw siya magiging dakilang tao. Siya ang ikapito nating anak. Maliit ba, pero may talino sa mata. Alagaan natin siya mabuti, mahal kong asawa. Bata pa lamang si Pepe, kitang-kita na ang kanyang talino at pagiging mapagmasid. Marunong na siyang magsulat ng tula sa edad na 8 taon. Sa kabila ng kanyang kahusayan, naranasan ni Rizal ang sakit ng pagiging anak ng isang inusig. Si Doña Teodora ay ikinulong sa maling paratang. Bakit po nila dinala sa inay? Ano po ang kasalanan niya? Matuto kang tumindig, Pepe. Balang araw ay makakabawi rin tayo. Kaya't mag-aral ka ng mabuti dahil yan lamang ang magiging sandatang ng ating bayan. Nang lumaon, si Rizal ay nag-aral sa Ateneo at pagkatapos sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit mas pinili niyang tumungo sa ibang bansa upang magpatuloy ng karunungan. Dito nagtapos si Rizal ng medicine sa Universidad Central de Madrid. Dito rin niya isinulat ang kanyang nobelang Nola Metangere. Dapat malaman ng mundo ang nangyayari sa ating bayan. Nagpakadalubhasa siya sa ophthalmologiya at namanga sa kaayusan ng syudad. Sipag at disiplina ng mga tao dito, sana matularan ng aking mga kababayan. Sa lahat ng bansa at nakapagnay sa iba't ibang Pilipinong reformista. Tapos ang maraming taon sa Europa, bumalik si Rizal sa Pilipinas noong 1887. Ngunit dahil sa kontrobersyal na Noli Me Tangere, sinalubong siya ng hinala. Dr. Jose Rizal, maayos kang nagsasalita. Ang iyong aklat ay gumigising ng damdamin. Mag-ingat ka sa iyong mga salitang isinulat. Baka ito pa magbabagsak niyo sa bayan na ito. Wala akong sinisiraan. Katotohanan lamang ang aking sinulat. Ang bayan na ito ay dapat gumising sa katotohanan. Ang bayan na ito ay dapat gumising kung ano ang dapat na totoo sa bayan na ito.
Noong 1892, itinatag ni Rizal ang La Liga Pilipina, isang samahan para sa reforma sa mapayapang paraan. Ngunit agad siyang ipinakulong at pinatapon sa dapitan. Hindi ka nila naiintindihan kasi. Ngunit kaming mga kapatid mo ay lubos kang nauunawaan. Kung hindi ako kikilos, sino pa? Maraming tao sa ating bayan na bulag sa katotohanan. Maraming tao sa ating bayan na hindi alam ang kalagayan ng ating bayan. Sa dapitan, naging guro, manggagamot at siyentipiko si Rizal. Subalit dumating ang panibagong pagkakataon. Inalok si Rizal na maging doktor sa Cuba. Pumayag siya, umaasang makakatulong at makakalaya. Ngunit bago pa man makarating sa Cuba, inaresto siya at ibinalik sa Pilipinas ang paratang, pagkakasangkot sa Rebolusyon ng Katipunan. Dr. Rizal, ikaw ay pinararatangan sa desisyon, rebelyon at pagtataksil sa korona ng Espanya. Ano ang iyong masasabi? Ako hindi sang-ayon sa marahas na revolusyon. Ngunit kung pagmamahal ko sa bayan ay isang kasalanan, oo, nagkasala ako. Panginoon, nagsusumamo po ako sa inyo bilang isang ina. Kabayan niyo po ang aking anak na si Pepe. Wala po siyang kasalanan. Isa siyang martir at isang tao kawaran sa aming bayan, Panginoon. Nagsusumamo po ako. Disyembre 30, 1896, sa Bagong Bayan, humarap sa kamatayan si Rizal na may tapang at dignidad. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayan ito.
Doon nagtapos ang buhay ng isang bayani. Ngunit doon rin nagsimula ang mas matinding apoy ng revolusyon. Ang kanyang panulat ay mas matalim kaysa sa tabak. Si Jose Rizal ay hindi lamang bayani, siya ay alaala ng ating pagkatao.